Welcome back to my YouTube channel mga kapalapahan. Dahil may nag-request itong Suzuki GD110, bagong palit guys ng clutch lining. Bakit daw laging nalalaglag yung lock ng kanyang circlip dun sa clutch wheel? Yan guys, dahil may nag-request ito, ituturo ko sa inyo kung paano patibayin ang clutch wheel. Dahil ang original po niyan ay circlip lang. Kaya yan guys yung ginawa namin. Ang ginawa ko dito, pinatorno ko itong clutch wheel. Sa halip na circlip, washer ang ilalagay natin. Alam nyo ba kung anong washer to? Ito ay washer ng boha sa side wheel. Yan guys, ipapatorno nyo po yan para tumibay. Yan po yung pinaka-stopper. Sa halip na circlip, yan guys, sa halip na circlip, lock ang nagtutulak dun sa tuser. Yan pong washer niyan ang tutulak. Yan guys, dalawa na yung nagawa namin para reserba na nung mayari. Yan guys, kailangan may kakilala kayong machine shop. Kaya tara guys, simulan natin ang ating tutorial. Yan guys, tuturo ko na sa inyo kung paano patibayin si GD110 sa clutch side. Lahat po ng motor kaya natin patibayin. Ito po kasi yung mga nagiging sakit ng GD sa clutch wheel. Natatanggal ang kanilang circlip lock. Kaya gumawa ako ng paraan para po mapatibay si GD110. Kalimitan, marami pong nangyayari sa mga GD110 dahil may mga nagtatanong din po sa Philippine Mechanic Motorcycle na bakit lagi pong umuulwa yung circlip lock dun sa clutch wheel. Kahit original na daw, lagi lang naulwa. Kaya ito yung mapapamahagi ko sa inyo para patibayin si GD110. Siyempre, mga unang-una naman, ang kakalisin natin dito sa pagbibiyak ng makina sa clutch side ay drain plug. Gagamit kayo sa drain plug ng 14mm socket. At isunod ang kicker, gamit naman ang 12mm socket. At isunod itong lever. Pati itong holder ng clutch. Kung hindi nyo matanggal yung nut at matigas na, pwede na isama na lang ito sa clutch cable. Yung pagpapatorno po dun sa clutch wheel, susukatin nyo muna po dun sa magtutorno, sabihin nyo kung ano po yung standard nung pinaglagyan po ng lock, yung po yung susundin nung washer. Kasi guys, ang gagamitin natin ditong washer ay sa boha. Ang gagawin kasi dun sa boha, yun yung i-stopper dun sa susuotan ng ating clutch wheel. Papakita ko po sa inyo yung ating original at yung pagkakagawa. Kakalasin muna natin itong kabiyak. Kaya ko po sinasabi dahil pagka po sumala sa sukat ang pagpapatorno nyo at hindi nakakuha yung sukat nung circlip doon sa clearance, maaaring mag-running clutch yung inyong motor. Kaya kailangan tama-tama po yung sukat. Kasi wala tayong tatanggaling washer. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya pag natanggal tong cover na to. Pero habang natatanggal tayo nitong clutch side cover, shoutout po sa mga subscriber. Yan. Road to 50k na po tayo. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat. At siyempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, subscribe and then huwag mo kakalimutan din pindutin yung bell para lagi kang update sa ating mga tutorial. Kalasin ang clutch cover side. Ito naman guys, sa kabaa, kahit hindi nyo napukpukin niya ng rubber mallet, kusa na yang matatanggal. Yan guys, yan yung ating tusher. Kalasin ang 4 na bolt ng clutch wheel.
gamit naman ang 8mm socket. Kasi guys, dito sa amin sa Candelaria, Quezon, marami po tayo makukuha ng original. Meron po kami sa Palapan Movers. Pwede po kayong maki-join sa aming Facebook account, Palapan Movers. Pwede po kayong umorder doon at magsabi lang kung anong order niyong pyesa at may sasagot po doon. I-PPM na lang po kayo nila. Tanggalin ang clutch wheel. Yan guys, yan yung original. Pagmasdan nyo guys yung pagkakasunod-sunod ng original ha. Nasa gitna po yung ating stick bearing. Yan guys oh. Yan yung ating lock circlip. Tingnan nyo guys oh. Nagra-running clutch kasi to pagka umuluwa. Pagka tumabingi na yan, running clutch. At nawawala po yung clutch nyo. Pag natutuluyan na tong umuluwa. Tingnan nyo guys yung kanyang original oh. Bagong palit din ang clutch wheel, pati lock. Umurong na naman at nagkaroon ng kanal yung circlip. Tingnan nyo guys oh. Yan. Yun oh. Tingnan nyo oh. At yan po yung ating pinatorno. Yan guys. Susukatin nyo lang po. Ipasusukat nyo sa magtutorno yung clearance ng original. Ilalagay nyo muna yung circlip para makuha nila yung totornuhin. Ito po yung magiging stopper sa halip na circlip. Yang washer na yan. Tingnan nyo guys ha. Ito pong washer na to ay pang boha. Size 24 po yun. At okay lang pong laki yung butas or mapaliit. Basta kumasya po itong toser. At yung original na washer, yun pa rin yung gagamitin ninyo. Wala kayong aalisin. At bagkus na, magdadagdag tayo ng washer. Yun po yung ating pinatorno. Tatandaan nyo guys yan. Ito naman yung pagkakabit, siyempre meron tong tamang lagay niyan. Yan o guys, so yan, nasasaklot yan pagka yung tama dun sa... At kailangan pag nasaklot nyo pala guys, naibo yung toser nyo. Ilagay ang 4 na spring. Ilagay ang 4 na bolt ng clutch spring. At habang inahapitan nyo yung 4 na bolt, lagi nyo titingnan kung may clearance itong toser. Yan. Pagka hinapitan nyo pala guys, lagyan nyo ng basahan doon sa pinion gear. Yan. Basahan lang guys ay kakalang nyo ha. Para hindi mabingot yung ating gear. At yan guys, yung tama naman posisyon nito. Hindi papasok to pagkasala yung spline. Kailangan itatama nyo yung spline. At saka ibalik natin yung mga bolt. O diba guys, ang ganda ng ating tutorial na to. At napamahagi ko sa inyo kung paano patibayin si GD 110.
O, di ba? Naturo ko na naman sa inyo yung mga sekretong malulupit natin dyan at discarding malupit. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Gawin nyo na sa mga GD110 nyo kung laging natatanggal ang lock. Tanggal na po yung sakit ng ulo nyo dito. Ibalik ang kicker. Ito pong pamamarang ito, naisip ko lang po ito para kung sakali pong mapatibay nga si GD110. Kasi nakaranas na rin po ako na bakit lagi kayang natatanggal itong lock na to. Original naman. Nakakailang balik sa akin, minsan natatanggal yung lock. Nakakadalawang araw, tanggal na naman, baka job. Kaya napag-isipan ko, kung ano kaya gawin ko ay patorno ko. Kaya yan guys, marami na po akong nagawa nito sa yung pong huli nating overhaul dito sa GD110, may overhaul ako. Nasabi ko rin po ito pero dahil marami rin nagtatanong kaya ang ginawa ko, nagawa ko na sariling vlog. Kaya yan guys. Ilalagay ko na rin sa description yung link para mapanood nyo yung overhaul ng GD110. At isa pa nga pala, bago nyo testingin kung nagana ang inyong clutch, pagkahawak nyo, kailangan walang hase ang kicker. Ito po yung mga GD110 para pong Badja. At isa pa rin sa Badja CT100, kung matakaw kayo sa clutch bearing, gagawa din po tayo ng tutorial para mapatibay natin ang clutch bearing ng CT100. Pag-iisipan ko din po mabuti yan kung paano tayo makapagawa ng bearing na matibay. Hindi po bearing ang ilalagay natin. Kaya guys, ayan na, tetestingin na mayari, nakakabit na lahat. At yan guys, tetestingin na po ng mayari kung nagkahigi na po yung ating ginawa. Yan, nawawala pa yung susi. Yun, nakita na guys. Yeah, rakata mo. Yo guys, tanggal na yung running glass at okay na. Kaya hanggang dito na lang ako. Sana may natutunan naman kayo sa aking tutorial. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!